So yun guys, hi guys, magandang umaga for my videos today. Continue tayo sa story ng buhay ko. Nandun na tayo ngayon sa last part natin is yung nag-aral ako, binuli ako ng kuya ko. Tapos pagkatapos nun guys, dahil nga tumigil na ako sa pag-aaral ng third year dahil nahirapan na rin ako. So, ang nangyari nun guys is pumunta ako ngayon. Pag uwi ko sa amin, sa lola ko, pumunta ako ng Maynila. Doon talaga ako sa lola ko, sa tita ko sa Clarin. Pumunta ako ng Maynila para mag-apply ng trabaho, mga tulong. Tapos, nung nasa Maynila na ako, nangatulong na ako, tawag nito, sila mama, kumukontak na yan sa akin kasi nanghihingi na yan sila ng pera, ganon. So, mura pa yung sahod ko nun, siguro 2.5 mga ganon. Tapos, pagkatapos, ang ingay talaga ng kapitbahay ng aso namin, kaya nai-interrupt ako. Then, pagkatapos nun, mga umikot yung ilang taon, ilang mundo, kasi na-stop na ako sa pag-aaral, umuwi ako sa amin. Sa madaling salita, umuwi ako sa amin. Pag uwi ko sa amin, tambay, walang trabaho. Tapos ngayon, alam mo yung, marami kang kaibigan sa inyo, pero yung mga kaibigan mo is pipinahan ng mga magulang nila na huwag kayong makikipagkaibigan kay Imik, kasi Imik ang tagla sa akin eh. Huwag kayong makikipagkaibigan kay Imik kasi mukhang lalaki yan, puro lalaki yan, malandi yan, pokpok yan, o diba? Lahat na ng masasakit na salita from my family, from my maliit ako hanggang sa paglaki, yun ang tingin sa akin ng mga tao. Huwag kayo dyan kasi pokpok yan, huwag kayo makipagkaibigan yan kasi malandi yan, mukhang lalaki yan, yan, mga ganyan. So sabi ko sa sarili ko, bakit lagi na lang nila akong ginaganon, bakit ganon na lang tingin nila sa akin, bakit ganon na lang tingin nila sa akin, kasi guys, ang dami ko nga naman talagang kaibigan, ang kaibigan ko pa is puro lalaki, kung saan kami makakarating, pupunta kami ng Quirino, maglalaro kami ng basketball lang guys. Sasali ako sa laro ng basketball. Hindi pa uso ang vlog dati kasi nga wala naman akong cellphone. Dito wala pang cellphone. Nakakarating kami ng Agunod, kung ano-ano yung gagawin namin sa Agunod, sa barangay Agunod, kung ano-ano gagawin namin. Mangunguha kami ng marang. Puro lalaki talaga mga kasama ko. Then, pupunta kami sa ilog, maliligo. Then, pupunta kami ng disco, kung saan-saan overnight. Tapos, makakatulog kami kung saan-saan kami matulog. Tapos, hindi naman ako, guys, natulog ako, wala naman akong katabi pag nandisco kami. Ang may mga katabi, yung mga kasama ko, may mga baon-baon na silang mga babae. Tapos ayun na, kinabukasan na kami uuwi. Tapos ayun, sasabihin nila, malandi ako, pukpuk ako. Pag lumabas na ako ng bahay, sasabihin nila, yan, lumabas na naman ngayon ang butakal, baboy na anayin, ganun. Tawag nila sa akin baboy na anayin. Hindi ko talaga makalimutan yan. Kasi ang dami daw butakal. Yan. So, ganun makapanglait sa akin ng mga kapitbahay ko. Halos lahat mga kapitbahay ko. Kaya kung titingnan ako ng mga anak nila, grabe mula ulo hanggang paa. Tapos uso pa dati yung sando na spaghetti lang tapos naka-short. Yan talagang hilig ko dati kahit maitim ako. Then, mahirap ang buhay ko. Mahirap na nga from my family, from my kapatid, from my tito, tita. Ang hirap na mismong tita ko pa, kapatid ng papa ko, ang manglalait sa akin. Kesa daw ganito ko. Hindi naman daw ako lalaitin kung hindi daw ako gumawa ng masama. Hindi naman daw ako lalaitin kung walang nakikita hindi maganda. Ano bang ginawa ko? Yun bang makikipagkaibigan lang ako, tapos kung saan-saan kami napadpad, wala naman kaming ginawang iba. Kaya nga, ang tawag sa akin ng mga kaibigan kong lalaki, idol. Kaya lang, kasi mahilig talaga akong maglaro ng basketball. Noon, ng kalakasan ko, panghilig kong maglaro ng basketball, ang mga kalaban ko lalaki. So, naglalaro kami. Mga patay na yung mga kaibigan kong iba, patay na rin yung mga kalaro kong iba. Ayan, so,
simula nun, namulat ko lahat-lahat ng mga lahat ng mga ginawa sa akin. Tapos, meron pang time na naglalaro kami ng braha. Yan, mga lalaki na naman ang kasama ko. Merong time na naglalaro kami ng braha. Mga lalaki kalaro ko. Pinuntahan ako ng asawa ng lalaki. Sinugod ako, inaway ako. Kasi kabit daw kami ganito, ganyan. Sabi ko, walang nangyayari. Sabi ko, nandito nga lang kami. Naglalaro kami ng braha. Tapos, kabit pa ako. Saan ba kami napadpad? Saan ba kami napunta? Diba? Alam nyo yun? Masakit sa akin na simula maliit pa ako, hanggang nag-working ako, hanggang sa kuya ko, hanggang sa ate ko, hanggang sa magulang ko, hanggang sa kapitbahay ko, kung paano ko bulihin, kung paano ko pagsalitaan ng di maganda. Tapos pag pumunta ko sa mga kaibigan ko, yung mga anak nila nakikita ko, iirapan ng mga magulang nila, gaganon na. Kasi nga, iwas nga daw sa akin, wag daw makikipagkaibigan sa akin. Kahit sa ang barangay pinipinahan nila. Kasi kilala ko buong barangay na mukha daw akong lalaki, pokpok daw ako, malandi daw ako. Kung sino-sino daw yung ano ko. So, masakit. Hanggang ngayon, baon-baon ko lahat ng sakit. Hanggang sa umalis ako, pumunta ako Maynila, mga muha na naman ako ulit. Hanggang sa yun na naman, mahal na naman ako ng magulang ko kasi may pera na naman ako. Then, mahirap yung naranasan ko. Then, uuwi na naman ako sa amin. Tapos, hindi gusto ng mama ko na uuwi ako sa amin. Ang mata ng mama ko, maglurat-lurat na talaga yan. Lumalabas na talaga yung pangil ng mama ko pag ako nasa bahay na namin. Kasi ayaw na ayaw ng mama ko na nandun ako sa amin. Pinaka number 1 talagang mainit ang ulo ng mama ko pag ako nasa amin. Kaya hindi ako tumitira sa amin. Hindi ako nagtatambay sa amin. Tapos, nandun lang ako ngayon sa mga lola ko, sa kabila kong lola ha, hindi sa lola ng papa ko, sa lola ng mama ko, doon talaga ako nag-stay. Then ngayon, balikan natin ngayon yung mga nangungot siya sa akin. Kumusta naman ngayon? Kumustahin ko ngayon ang mga taong nang lalait sa akin at yung mga anak na pinalayo nyo sa akin kasi mukha daw akong lalaki. Dito pa tayo sa part na to ha, hindi mo na tayo tatalon sa ibang part. Kumusta naman yung mga anak nyo na nilalayo nyo sa akin kasi pinagsasabihan ako mukhang lalaki. Totoo guys, pala kaibigan ako. Totoo guys, oo, sabihin nyo malandi ako, tingnan malandi. Pero kung makasama at makaibigan nyo ko, mas maganda nga kaibiganin yung bulgar kaysa yung patahimik pahininin. Pero Diyos ko, day, pamarya-marya, pero Diyos ko, day, naghahamon na sa mga lalaki. Diyos ko, di ba alam nyo yun? Dami kong na-experience niyan, dami kong nakikita nyo, Diyos ko, obid ng lande. Ngayon, eto na. Kumusta naman yung mga anak ninyo na pinapalayo nyo sa akin kasi mukha daw akong lalaki? At malandi ako at pokpok ako guys. Ang sakit isipin guys. Kumusta naman ha? Kayo dyan, kumusta naman yung panglalait nyo sa akin? Yumaman ba kayo? Ako, hindi naman ako yumaman pero masakit. Baon-baon ko hanggang dito, hanggang ngayon. Yung panglalait nyo sa akin na sobra-sobra. Kaya ang ginawa ko, in-enjoy ko yung sarili ko. Umalis sa lugar namin na hindi na bumalik kailanman at ayaw nang bumalik kailanman guys. Darating din tayo sa part na yon. Mga idol. Kaya, sabi ko nga sa sarili ko, mas gugustuhin kong pumunta sa malayong lugar. Kasi, pag nagtrabaho ako, mahal ako ng parents ko kasi may pera ako. Pero pag umuwi ako sa amin at wala na akong pera, hindi na ako mahal ng parents ko. Galit na siya sa akin kasi wala na akong pera din. Palalayasin na naman nila ulit ako. So, ako naman, maghahanap na naman ako ulit ngayon ng trabaho para magkapera. So, maraming beses akong pumuntang Maynila, tumawid-tawid kahit walang cellphone, hindi uso yung cellphone. Magkwintas ka lang ng plaka na ako si Cedrimi Banggis, nag-apply ng katulong kay ganito, ganyan. Tapos yung amo ko, meron din plaka na kami yung amo ni ganito, ganyan. Tapos magkita na lang kami. Uso yun dati yung magiging amo mo, may dalang plaka na malaking pangalan mong Cedrimi Banggis, ako yung amo mo. Tapos, ako naman may dalang plaka na pangalan ko Cedrimi Banggis, tas ang amo ko si ganito ganyan, tas ito ang damit ko, tas yun ang damit na, yung mga ganun lang, palatandaan dati. Uso yun dati kung naalala nyo at naranasan nyo, kasi hindi pa nga uso ang cellphone. Tas sinabihan ako ng tito ko, yung bunsong kapatid nila mama, nanlakas daw ng loob ko, kasi
bakit daw ako pupuntang Maynila na walang cellphone, kundi makikitext lang ako sa may barko, yung mga kasakayan ko sa barko, kasi uso dati yung Alcatel, yung may antena na cellphone, yung 3210, ganun. So, yun ang ano ko, yun ang ginawa ko. So, sabi nila nga, ang lakas daw talaga ng loob ko. So, thanks God kasi ginabayan niya ako hanggang ngayon. So, yun. Pagkatapos niyan, maraming beses akong naglabas-pasok papuntang Maynila. Tapos yun, sinapit sa buhay ko. So, dumating sa part talaga na may amo kang grabe. Sobra-sobra yung amo mo, napakalupit, pangit ang ugali, meron pang time na hindi ka pakainin, tapos sobra sa trabaho. Hindi nila alam yung hirap na naranasan namin dito sa Maynila. Tapos, isip ko, sabi ko, pag umuwi ako sa amin ito, saksakan na naman to ng pangungutya sa akin, yun mukhang lalaki, ganun. Basta may time pa na sinugod ako sa amin kasi yung ng asawa ng apo niya, may kapatid, di ko alam kung anong tawag doon. Asawa ng apo niya, may kapatid na babae, close friend kami. So, pinagtanggol pa ako. Tapos, pinagbintangan nila ako na pahamak daw ako, bakit daw ako sasama bakit daw sila sasama sa akin, madadamay daw sila sa kalandian ko, sa kapukpukan ko, yung mga ganong salita. Masakit isipin, masakit sobra. Sabi ko nga sa sarili ko, bakit naman ganon lahat ng tingin sa akin ng mga tao na lagi na lang ako nilang ginaganon, pinagbibintangan, hindi ko naman gawain, kasalanan ko ba na ganun ang ginawa ng mga babae, tas ako papagbintangan. Alam nyo guys, grabe talaga guys, ako lagi napapagbintangan. Hindi ko magkaibigan kami kung anong ginawa niya. Ako ang may turo. No, hindi ko siya tinuturuan. Kagustuhan niya yan. Hindi ko yan tinuruan. May sariling isip at desisyon yan, kahit ganun pa kami ang edad namin, mga 17, 18, ganun, 16. Uy, wala akong tinuturo sa inyo, ha? Ano nyo yan? Sarili nyong isip yan. Wala akong tinuro sa inyo yan. Tapos, yung mga nagsasabi sa akin na malandi ako, pokpok ako, yung kumusta naman yung mga anak nila? Perfect ba? Perfect ba? Di ba matatawa ka? Kaya ako, lesson learned, ayokong mangutya, ayokong manghusga, ayokong husgahan yung tao na nakikita ko. Kasi may anak akong babae, may anak akong lalaki. So, ayaw kong manghusga. Alam yan ng mga anak ko kung paano ko sila situlin pag may nakikita kaming hindi ka nais-nais. Huwag mo siyang husgahan. Kasi lahat ng bagay na yan may dahilan kung bakit niya nagawa yan. So, huwag tayong manghusga kasi makapangyarihan ang bawat salita ng bigkas ng ating mga dila. Makapangyarihan. Paano pag lahat ng lumabas sa bibig natin, re-resback sa atin, ibabalik sa atin, anong mararamdaman natin? Uy, nilamon mo lahat ng mga sinasabi mo. Diba? Naranasan nyo na nga sa buhay nyo. Kaya ako, ayaw kong manghusga. Ayaw kong manglait ng kapwa ko. Kasi once na babalik sa atin lahat yan, dun mo mapag-isip-isip, mapag-isip. Ako, magkakaroon man ako ng sakit, mamatay man ako, hindi ko pagsisihan yun. Magpapasalamat ako sa Diyos kasi hanggang dun na lang talaga tayo. Kahit anong paggamot, kahit anong para gagaling, no, hanggang dun na lang talaga yung buhay natin. Maraming salamat sa inyong lahat sa pagtangkilik ninyo sa aking video at pagsunod ninyo sa aking video. Next episode na tayo. So, yan. Kung paano ako kutsain ng aking mga kapitbahay at paano nila ako bulihin at paano nila ilalayo sa akin ang mga anak nila. Ayan, kumusta naman sila ngayon. So, kaya tumatatak sa isip ko, ano pa ba ang uuwiin ko sa lugar namin? Ano pa ba ang pupuntahan ko doon? From maliit ako, from magulang, from kapatid, from kamag-anak, hindi naman ako mahal. 'Di ba? Kaibigan, kapitbahay, lahat, buong barangay, isang buong lungsod, kilala ko na pukpok daw ako, malandi raw ako, kung sino-sino raw ako. Kahit naman kamag-anak ko yun ang sinasabi, pukpok raw ako. Ang sakit. Kamag-anak mo na mismo, siya pa ang magda-down sa'yo. Sila pa maghahatak pababa sa'yo. Sila pa yung magchichismis sa'yo. Ang sakit. Mismong tito mo kabilaan, tito mo sa magulang, mama mo, tita mo sa mama mo, tita mo sa papa mo, kabilaan, ganun ang tingin nila sa akin. Masakit. Ano pa ba ang uuwiin ko? Mga kapatid ko ganun, mga magulang ko ganun.
Ano pa ba ang uuwiin ko? Ang sakit. Ang sakit-sakit. Mga kapitbahay ko, yun ang tingin sa akin. Mga anak nila nilalayo sa akin kasi pukpuk daw ako. Malandi daw ako. Mukha daw akong lalaki kung saan-saan. Guys, pala kaibigan lang talaga ako. Kung makikita niyo dito sa mga vlog ko, ipapakita ko sa inyo pala kaibigan ako. Pero kung sasabihin yung may sinira na akong pamilya, wala pa po. Wala pa akong sinirang pamilya at ayokong manira ng may pamilya. Ayan guys, at hindi rin ako mahilig mang-agaw. So, ang sakit lang isipin. Kaya sabi ko nga, ano pa ba ang uuwiin ko sa amin? If lahat sila plastic, maganda lang pagkaarap, pero pagtalikod ako lang lagi pinag-uusapan, lalo na pagdating na ng disco guys. Also ang disco sa probinsya kung saan kami nandidisco, kasama ko mga lalaki, oo. Pero pagdating ng araw na saan sila nakatulog, saan sila matulog, kasama din ako, pero guys wala akong any katabi. Pero never akong binastos din ng mga kasama at kaibigan kong lalaki. Ang sakit lang isipin na from maliit ako, from my kuya, from my ate, from my family, hindi na ako mahal. Diba? Baon-baon ko na ang words na layas. Tapos pagsasabihan nila kung pangit, maitim, wala silang kapatid na pangit, maitim. Guys, malalaman nyo yung story ng buhay ko kasi isahin ko yan, himay-himayin ko yan. So, ito na nga. Proceed na tayo sa next episode. Hanggang dito na lang tayo. So, bye-bye. At maraming salamat sa pagtangkilik at pagpanood ninyo at pagsubaybay ninyo sa aking video. Thank you so much.